Magre-react lang ako mga kababayan dito sa mga pinagkakalat ng mga alpot. Alpot ba sila? Tingin ko sa kanila kasi mga pekeng Duterte supporters eh. Na si Miss Maharlika raw ay nagdodroga. Ano ang kanilang proof? Sino ang kanilang source? Sino ang nag-inform sa kanila? Kasi parang ka-close nila yung dalawa sa alleged girlfriend ni PRRD aside from Ma'am Hanilet. Okay? So hindi kaya nagpi-feed yung mga alleged girlfriends ni PRD ng mga peking impormasyon sa mga vloggers and vloggers lang ba sila? Well, si Jollibee ay vlogger kasi nagla-live siya. Pero si Chupanga ay nagba-vlog, nagsusulat lang. Hindi niya strong, anong tawag dyan? Hindi niya strong talent or what ang pagba-vlog kasi weak yung kanyang communication skills. And I think sa pagsusulat mahina rin to eh. Baka gumagamit nga lang ng ChatGPT kasi sabi ni Mahal na Reyna, sabi ni Edwin Hamora, Chupanga GPT ang tawag sa kanya. Kasi kapag ka nagbabangayan nga kami nitong si Tio Moreno, mga kababayan, lalo sa comment section or kaya sa chat, mahina talaga siya sa written communication. Alright? Sa writing, mahina. And dahil nga siguro din sa kanyang pagiging, hindi naman siya Bisaya eh. Pero Visayan nga yung ginagamit nilang dialect sa Mindanao. At saka yung timbre ng boses niya, hindi talaga pang macho. Parang very malambot mga kababayan. Aklang-akla yung kanyang boses. Ano ba yun? Anyway, pakinggan muna natin mga kababayan yung kanilang live. May nag-send sa amin ng videos na to. Thank you so much. You know who you are. Sa ating mga puting sources, mga puting, ano ba sila? Puting ibon, puting uwak, whatever. Puting langgam, ganyan. Na nag-send ng video. Binlock ako mga kababayan. Ni Libag at saka ni Chupanga. Okay? Yung nasa gitna, ito yung alam nyo, may naisip akong bigla bago natin panoorin ha. Yung nasa gitna, siya si Paulo Lino Canillo kung di ako nagkakamali. No, na tinatawag ni Edwin Zamora na si mukhang alien. Hindi naman siya mukhang alien dito sa live nilang to, no? Medyo yung mukha naman niya ay parang oval, pero oval ba? Yeah, almost square-faced na oval, combined siguro. Pero kapag nagba-vlog ito, nagmamaladya magno ng pag-iinarte, no? Ganon. Maigsi ang video ba? Ang mukha niya parang letter V. Siguro nga uso yan ngayon yung parang hugis bigas na sinasabi. 'Di ba? Kaya ang tawag sa kanya ni Mahal na Reyna Edwin Hamora ay alien. Malaki yung ulo, tapos pabang ganun yung mukha. So, I don't know, mukha raw alien. Parang out of this world ang pag-itsura. So, bumabarkada sa kanila si Libag ngayon. Libag ba? Ito si Jollibee. Bumabarkada sa kanila. Siguro nako-conscious at tinatawag ng Libag. Baka magpapa-beautification din mga kababayan. Kasi yung mga retoka, kung sino pa yung babae, siya pa yung less ang retoke. At least tatlong to. Kung sino pa yung mga lalaki nga ba sila? Sila pa yung andaing pinaretoke sa mukha. Anyway, ako, I have nothing against it. One day, I know, I'll go for it, di ba? Pero, ano ba talaga sila? Ba't ayaw na lang nila magpakababae kung talaga magpaparit? Anyway, may mga gandang gawa, may mga pangkabayong gawa. Ditong nasa gitna, bigla akong naisip mga kababayan. Nag-trending yan si Paulo, yung nasa gitnang may hawak na baso. Noong di umano ay lulusubin ang bahay ni PRRD in Davao City. Hindi ko sure kung anong buwan to, maybe before elections. Pa-comment nga po sa comment section kung bago mag-election, nakidnap na no si PRRD. Hindi na at ease matulog si Ma'am Hanilet at Kitty doon sa bahay nila, ni Tatay Digong sa Matina. Anong compound ba yun? I forgot, nasa dulo ng dila ko. Pero sa Matina, Davao City, maalala ko yun mamaya. Parang Doña Josefa Village, Kuning-Kuning. Parang ganun ano.
naka-receive ng info si Kitty na lulusubin yung bahay nila. I think may ibang bahay naman sina Ma'am Hanlet at Kitty, no? May ibang tinutuluyan, tsaka syempre wala si Tatay Digong doon sa kanilang bahay talaga. So, hindi na at home yung mag-ina. Tapos, naka-receive ng info si Kitty, kinontak itong Paulo. Sugod ang Paulo doon sa labas ng, kasi maraming nagbe-vigil doon nagbabantay nga sa bahay ni PRRD kasi sikat ngayon, di ba? Alam ng mga Davaoenos, ng mga Pilipino kung ano yung itsura ng bahay ni Tatay Digong. So, parang naging tourist spot na nga yun kahit na lalo na nung natapos si Tatay Digong sa pagiging presidente. So yung Paulo na yan, yung nandun sa labas at nag-live nga, inaabangan nila na lulusubin nga raw ng pulis yan. Sumunod yung Tiyo, dumating din kasi kinontak niya yata. 'Di ba? Doon nakilala yung Paulo yung nasa gitna. Bigla ko napaisip, what if mga kababayan, naka-receive ng info si Kitty na parang planado ba? And then, ang ginawa ni Kitty, kinontak yung mga kakilala in Davao. One of them is yung nasa gitna, si Paulo. Si Elian, kung tawagin ni Mahal na Reyna, Edwin Hamora. And yun nga, no, parang tapos si Tiyo nandun. Hindi kaya sinet up talaga yun mga kababayan? Like maybe may nag-feed kay Kitty ng info and then pinapunta ni Kitty ang si Paulo since malapit lang naman yata. 'Di ba? And sumunod si Tiyo, alam naman natin kung ano ang tingin ko mga kababayan, yung tatlong yan, mga peking Duterte supporter. Kasi nag-upload ako yan sa Facebook, yung Tiyo, may picture with Lenny. Kung ikaw ay Duterte supporter mga kababayan, baka magwaki-waki ka pa, mag-asar-asar ka pa ng pagpapapicture doon sa portrait ni Lenny. I think sa ano yun, sa Office of the Vice President. Pero si Tiyo parang nagpa-picture, parang nagfa-fangirl baga siya doon. Or fanboy, na parang fan siya ni Lenny. Nakita niyo ba sa post ko sa Facebook? Hanapin niyo yung Maui Spencer na page sa Facebook mga kababayan. Itong libag na to, nagtago ng kanyang, itong si Jollibee, itong babaitang mukhang magpapa-beautification na rin, nagtago yan ng post niya from 2012 hanggang 2016 or hanggang 2022. Naka-hide yung dati niyang, naka-private yung kasi na-create na niya yung kanyang Facebook account yung hindi yung page niya, yung mismong personal Facebook account niya ng 2012. And then 2022 na lang yung mga old posts. Mukhang nagtago ito ng nakaraan niya, okay? Gaano katotoo libag na kayo ang mga hinire or baka tong tatlo nga na to no? Hindi lang tayo sure. Pero gaano katotoo ang chika na kayo ay mga hinire ni Taning? Knowing si Chupanga, naka-bio veneers na parang naka-finger, pero hindi po yan middle finger that's ring finger yung ginaganon niya. Yan, yung ginaganon niya. Yan, nakaganon. Tumatambay yan sa bahay ni Taning sa Bulacan, yung may swimming pool at saka may pa-windmill. So may mga silahis, mga aklang pamatso na iniimbitahan ni Taning doon sa kanyang bahay and one of them is Chupanga. May photos niya mga kababayan, that's not fake news. Okay? So, what if sinet up nga si Kitty, mga ate at kuya, para mabulabog? Kasi nga, di ba, parang papasukin bang talaga or hindi naman? Baka may nagtimbre lang kay Kitty ng impormasyon tapos hindi totoo kasi pumaylag ang mga pulis doon hindi raw totoo. Nalulusubin nila yung bahay. Which is which? Pwedeng lulusubin din nga nila, tapos tatamnan nila ng mga ebidensya para palabasin na ang pamilyang Duterte ay mga involved sa kalakaran ng droga or may mga goons, may mga baril, malay mo may mga buto, kaya siguro sa Taal na lang nilagay, no? Sa Bulkang Taal, sa lawa ng Taal na lang nilagay yung mga buto. Baka yung balak yung mga buto ilagay sa bahay ni Tatay Digong, no? Baka maghukay doon, tapos lagyan ng buto, malay natin. Eme-eme na mga biktima ng war on drugs, 'di ba? Or ganoon. Kasi 'di ba meron nga daw Davao Death Squad si Tatay Digong. We don't know, maybe papasukin talaga ng pulis, maybe eme-eme lang 'yon para umalis ang mga mag-ina. Right? Ang mag-ina at least umalis, hindi na rin komportable si Ma'am Hanlet at Kitty doon. Malay natin, sinet up talaga 'yon. Tapos may gusto talagang bumili ng bahay ni Tatay Digong at dahil nga hindi nakampante yung mag-ina, si Ma'am Hanlet at si Kitty, umalis na nga doon sa ibang
maybe apartment nila or may iba pa silang bahay na tinitirhan, lumipat para yung bahay ni Tatay Digong mabili ng kung sino mang interesado. Siyempre tourist spot yun at saka 'di ba ancestral house nga, makikilala yung bahay na yun 'no, magiging parang bahay ni Rizal Baga sa Laguna na mini-maintain kasi nga bahay ng national hero. So bahay ng former president 'di ba, magiging puwedeng ano nga, kind of anong tawag sa ganyan? Basta something 'no, na parang pag-aari na nga ng Pilipinas or something na kailangang i-preserve, alright? National thingy, gano'n. Pakinggan natin ang paninira, mga kababayan, going back nitong tatlo na si Miss Maharlika raw ay nagdodroga. Kasi itong si Libag, mga atit kuya, umamin na gumagamit ng tsongke nung nag-aaral siya sa Baguio. Bakit daw siya parurusahan? Sa 20 years, ilang taon na ba itong si Libag na to? Kung college days ay 20 years ago, so pagpalagay mo na siya ay mga nasa 18, magka-40 na ito? Bagay, parang nanay. Not to body shame her, pero nag-feeling dalaga kasi eh. Ayun nga, na-conscious nga tinatawag na libag, edi magpapa-beautification, nasa Davao yata magpapaganda, no? Naku, kawawa ang clinic pag hindi nag-transform ito na mala Kat Christine Hermosa, tama? Anyway, na-intrigue, nadula si Libag na may kultura nga raw siya, cool nga raw siya dahil 'di ba, kalat daw sa Baguio ang marijuana and then common daw 'yan at 'di ba, kalat din sa loob ng UP Baguio. UP Baguio, grabeng paninira ito sa inyo. In-upload ko na mga kababayan yung video to pero panoorin ulit natin yung kanyang paninira sa school, Diyos ko, University of the Philippines, mga kababayan ha. Eskwelahan na pinopondohan ng pera ng bayan, tapos ganyan. UP Baguio, magsalita kayo, matinding kasiraan to sa inyo. Bakit kalat dyan talamak 20 years ago at malay natin nangyayari pa rin? Sabi ni Libag, tumikim lang daw siya noon. Malay natin kung tinigil niya. Ang mga ganyan po kasi, ang mga prohibited substances mga kababayan, addicting. Kaya nga ang gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, ang tawag ay addict kasi addicting yung mga ngayon. Tiabo, kokaina, marijuana, hinahanap ng sistema mo. Ordinaryong yosi nga, di ba, hinahanap ng katawan mo, pati alak, how much more yung marijuana. So gusto palabasin ng Libag, 20 years ago, yung tumikim lang siya, na-curious lang kuno siya, malay natin kung tumigil. Lahat ng lumalabas sa bibig ng babaeng ito, puro kasinungalingan, at ngayon, pinagkakalat nila at binabaliktad nila si Miss Maharlika raw po ang gumagamit ng droga. So parang deflection, para hindi matutukan yung, di ba, ganun yun nanlilin lang para hindi matutukan yung pagkadulas niya, madudulas siya dito sa video na to, na siya'y gumamit ng Maria Juana nung siya'y nag-aaral at sa loob, teka muna mga kababayan, labag yan sa batas. At ang mas malala, sa loob pa ng UP campus, na pag-aari ng Pilipinas na eskwelahan sa Baguio. At ang tanong ko sa iyo, kung masisilip mo ang vlog ko, ano ang kurso mo sa UP? Kung nag-aral ka ng law dyan, bakit ang bulok mo sa batas? Bakit lumalabag ka sa batas? Labag sa batas ng Pilipinas ang paggamit ng Maria Juana. Pakinggan nyo to mga kababayan. Comprehensive Dangerous Drugs Act. Okay? Diyos ko po, parang kayo mga tanga. You want to punish me for my curiosity? 20 years ago? You want to punish me for that? And by the way, weed is common in Baguio during that time. It is common in UP Baguio. It is common in Baguio. Okay, I am not saying it's legal. I am saying it is common because it is really common. That's what I saw. That's what I saw. That is my experience. Maglakad ka doon sa Luneta Hill, maaamoy mo, amoy jutes. Ito din kasi. The largest marijuana plantation is in Cordillera. That's correct, alam ko yan. Diyos ko. Ito din, kung makapagdaldal ito si Maharlika, as if naman hindi mo minukbang yung may marijuana doon sa Netherlands. Correct! Yung chocolate doon, Maharlika, di ba? Minukbang mo, di ba? Sabi mo, may Ray-Ban ka. Ikaw, Maharlika, mahilig magmukbang. In fact, ikaw pa nga ang nagyaya sa mga tao. Friend mo pa, di ba? US Navy SEAL. Correct. Pause. Pause muna. Pause. Si Miss Maharlika, nung pumunta raw
sa Europe, niyakag pa niya yung mga kaibigan niya na gumamit ng or kumain at magmukbang, ibig sabihin kumain ng napakadain ng chocolates na may Maria Juana. Miss Maharlika, wag mo palampasin to. Kasi pwede mo tong kasuhan ng cyber libel. Pinagkakalat ng tatlong ito. Good luck sa inyong tatlo. May nalaman kasi ako eh. Good luck. Tuloy natin. Ako na lang magsasabi. Ikaw baka yung wala pa excited na nagsabi. excited Oo. na pumunta dyan sa Europe kasi legal. Oo, tapos ano pang sabi mo, Maharlika? Na para inuutusan mo yung friend mo na siya yung bibili, tapos minukbang mo yung chocolate na may marijuana. Saan yung Saan yung recording mo? Di ba sabi mo may Ray-Ban ka, putang ina mo? Ilabas mo! Para makita Ilabas na mo! lumalabang ka doon. Para makita ng mga tao na ikaw mismo ay gumagamit ng marijuana, kaya buljakan ka. At Kaya ikaw, nga, it's not just, it's not trying out. You really wanted it. Ikaw mismo ang nagyaya sa mga tao na gusto mo na lahat ng mga legal dyan, na illegal sa Amerika, itatry nyo dyan. That's correct. Di ba ikaw pa ang nagyaya? It's not limited to jutes. Jutes, correct. Oh, it's not limited to jutes. So ang gusto nilang palabasin, hindi lang Maria Juana ang tinry ni na Miss Maharlika, nag-try din sila ng tiabo, nag-try din sila ng kokaina, kasi not limited to jutes daw eh. I think they're pertaining to Maria Juana. Nag-try sila ng ecstasy at kung ano pa mang mga droga sa Europe. Kaya raw, sabi ni Libag kaya raw excited si Miss Maharlika pumunta ng Europe. Dahil yung mga illegal sa Amerika ay legal sa Europe. Legal sa California ang weed, mga kababayan, or ang damo, or ang Maria Juana. Maraming bansa na legal yan. Sa Pilipinas nga lang hindi. So, legal din kasi sa Europe, lalo na dyan sa the Netherlands, di ba? Ang paggamit ng Maria Juana, sa tingin ko lalo sa Amsterdam, may lugar dyan na parang park doon kayo talaga magwi-weeds, no? Kasi legal nga yan. Kaya raw excited si Miss Maharlika dahil, at niyaya, parang, recruiter pa. So, hindi lang user, pusher pa si Miss Maharlika. Nagmukbang pa. At ang sinasabi nga ni Libag sa kanyang live ng mga nakaraang araw, may mga ipinuslit si Miss Maharlika pabalik ng US. Na hindi limited sa Maria Juana lang. Baka may mga ipinuslit pa si Miss Maharlika ang tiabo, kokaina, heroin, ecstasy. Miss Maharlika, wag mo tong palampasin. Mga kababayan, tatanungin ko kayo, naniniwala kayo sa tatlong to? Ganito ba ang mga Duterte supporters? Totoo kayang Duterte supporters ang mga to? At ano ang dapat gawin ni Miss Maharlika? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.